Naku po, Senator Dante Marcoleta, nasa na nga ba talaga yung warrant? No? Natatakot na talaga silang arestuhin yata si Senator Dante Marcoleta, di ba? Hindi, nakapagkataka lang sa mga oras na to ha, bakit tila yata tahimik lahat? Kasi yung nakakabinging katahimikan ngayon, no? Walang iba ngayon kundi ang problema talaga na kunwari, nakikisimpatya yung iba sa mga estudyante, kunwari doon sa Sarangani, nakikisimpatya yung mga ibang mga loyalista, yung isa naman naghahakot ng bigas, no? Yung alam niyo na, yung asawa, ang plastic naman, no? Pero nasaan na ngayon ang flood control issue, no? Ang tanong dito, kung talagang totoo na may warrant si Joel, si Marcoleta, si Cheese, bakit ayaw nyo i-serve? Diba? I-serve nyo na. O bakit? Mahalata kayo na kapag sinerve nyo kay Joel, sayang yung paglipat niya, sayang yung kondisyon. Tanong ko lang. Pangalawa, bakit di nyo serve yung kay Senator Dante Marcoleta? Bakit? Natatakot kayo? Alam nyo magkakagulo? Kasi alam nyo peke yung hawak nyo na plunder case? Hindi naman alam, hindi naman peke. I mean, totoo yung warrant. Pero yung inventong kaso, alam nyo peke. No? Ibig sabihin, guilty kayo. Di ba? Nakaka-guilty, nakakapaso na i-serve yung warrant dun sa tao na hindi naman talaga nakagawa ng kasalanan. At alam nyo, papalagan sila. Alam nyo talaga, marami magagalit. Di ba? At talaga hindi, hindi sila palagpasin talaga ng galit ng tao. Di ba? Wala namang gulo. Wala namang gulo mangyayari. Yung galit na naman yun ay katwira naman. Di ba? Bakit hindi nyo maserve? Ito nga, sabi ni isang general na si General Romeo Pocis, hinamon ng otoridad sa hindi pa pagsisilbi ng warrant kay Marcoleta, sabi dito. Dito, hindi po ibig sabihin ni Pocis dito ay gusto niya talaga arestuhin si Senator Dante Marcoleta. Tulad niya sinabi ko, sabi ni Pocis, walang gustong mag-serve ng warrant kay Senator Marcoleta. Abnormal ito, sabi. Hindi ako naniniwala na nabahag ang buntot ni Matibag. Calling Torre na nagbitbit kay sa presidente. Sige, tignan natin kung mapasok din niya ang INC tulad ng kay OJC. Ito paliwanag ko sa inyo. Si Torre, hindi niya kayang pasukin ng INC. Unang-una, may kilala niya ang INC dahil dati siyang iglesia. Dati pong iglesia si Torre. At alam niya, sagradong bagay ang isang kapilya. Kahit hindi naman INC, kahit naman simbahan, kahit anong reliyon, sagrado sa kanila ang isang may pulpito, doon sinasagawa ang pagsamba, worship, sagrado At alam ni Torre, pag pinasok niya yan, di ba? Katapusan na ng mundo. Di ba? Kaya dito, sabi ni General Pocis, may hamon kay Matibag. Di ba? Hindi siya naniniwalang takot si Matibag. No? Sabihin, sarcastic, but hindi mo iserve ang warrant. So, lumalabas dito, ang ibig sabihin nito, kung talagang guilty si Senator Dante Marcoleta at may warrant na, iserve nyo. Di ba? Hindi ko sasabi iserve talaga nila. Dito sasabi ni Pocis, iserve nyo. Bakit? Talaga, sabihin, guilty kayo pag hindi nyo sinerve. Sabihin, invento lang. At lumalabas yung kay Joel, hindi nyo rin maserve, hindi nyo wala rin warrant, sabi nyo hinug na, ibig sabihin, talagang invento lang din kay Joel. Sa madaling salita, kaya kayo nag-invento ng kaso sa mga ito para totoo yung sinasabi ni Senator Marcoleta para pagtakpan yung mga isinisiwalat nila. At ayaw nyo talaga na matuklasan ng taong bayan ito. Yung nasa na si Kiko Pangilinan. Sir Kiko, kayo po ang Blue Ribbon. Nasa na po yung schedule ng Blue Ribbon nyo po? Nakikiangkas kayo sa juvenile nyo Ngayon busy kayo sa juvenile nyo ngayon nakapalpakan nyo yan No? Nasa na po yung Blue Ribbon? Di ba? Hindi totoo lang. Maraming vlogger ngayon, nakikiangkas ngayon Kinakalimutan mo yung mga vlogger ng loyalista. Ha? Pati yung mga vlogger ng mga Pinklawan. Ang topic nila tungkol doon sa pagsagot lang sa mga sa mga binabanat nila Senator Marcoleta, nila Alan Cayetano, ng mga DDS. Pero ni topic sa flood control, wala silang tinapik. Wala silang ipinaramdam. Di ba? Nasa na po yung Blue Ribbon, Kiko, Bachi. Ikaw ang Blue Ribbon chairman ngayon, di ba? O si Erwin pa rin? Bakit ayaw nyo mag-schedule ng hearing? Ilang linggo na nakalipas bago ipasa sa iyan. Magdadalawang linggo na. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Diba? Si Kiko hindi niya magawa mag-imbestiga. Bakit? Alam niya pag-iinitan siya proxy lang sa kanya bakit pinasa ni Erwin yung Blue Ribbon kay Kiko? Sige nga, bakit pinasa?
O ikaw, Pinky, bakit hindi ikaw ulit ang Blue Ribbon? Ikaw ang vice chairman, alam ko. Pero ba't di ikaw pinaka-chairman ng Blue Ribbon? Bakit napapaso na kayo? Dahil alam nyo, pag andyan yung nasa inyo ang Blue Ribbon, masakit sa ulo. Yun naman dahilan talaga eh. Di ba? Nagpipresenta kayo nakaraan agawin kay Senator Marcoleta. Ngayon, nagpapasahan kayo kung kanino pupunta yung Blue Ribbon. Doon pa lang, panalo, doon pa lang, kita nyo na eh. Mga kababayan, nakita nyo? Doon pa lang napapansin nyo na ang Blue Ribbon hindi umalaman o kanino nakahawak ya. Ibig sabihin, walang gustong humawak. Ang isang bagay na pinagpapasapasahan ng isang posisyon, tandaan mo o hindi nilang bagay, yung gamit na lang, halimbawa, ibinigay sa'yo, ibinigay sa kanya, ibinigay sa akin, ibinigay doon. Hindi mapapermanente kung kanino talaga may hawak. Isa lang ibig sabihin niya, napapaso kayo. Ayaw nyo hawakan. Bakit? Alam nyo mapag-iinitan kayo eh. Di ba? Si Erwin, hawak niya Blue Ribbon. Yung mag-iimbestiga na, bigla naging consultative meeting. Siyempre, nakatingin yung taas sa kanya eh. Pag nalaman ng taas na nag-iimbestiga talaga siya, yari siya. Kaya ang ginawa niya, pinasa niya kay Kiko. Siguro, sa akin lang palagay ko Sorry ako. Ngayon naman, si Kiko ayaw mag-imbestiga. Aabangan natin kung kanino niya ipapasa yan. Di ba? Natindihan nyo? Ano kung ibig ko sabihin, napapansin nyo? May something sa Blue Ribbon na walang gustong mag-imbestiga, ayaw may humawak niyan. Kaso dapat, hindi po pwede walang humawak ng Blue Ribbon, kailangan talaga may chairman dyan. Kaso nga lang, takot sila, baka mapag-initan sila. Pag nag-imbestiga sila. At ang gagawin nila nila, i-delay nila, magsisimpatya sila sa mga kunwari, mga event na nangyayari ngayon, ng mga lindol, baha, kunwari, pupunta sila sa ganun, para kalimutan na ang flood control issue. Ayaw nila mag-schedule ng Blue Ribbon hearing. Di ba? Para saan pa yung Blue Ribbon hearing na yan? Di ba? Yan ang technique nila ngayon. Pinapapansin ko lang sa inyo mga kababayan para hindi kayo mailigaw Kasi nakakalimot na iba eh. Nakakatulog eh. Ang iniisip ngayon yung ngayon eh. Parating na bagyo, okay, paghandaan. Yung nangyari dun sa Tacloban, okay. Pwede talagang fokusan yon. Sa Lindol, yun ang pinopokus nila ngayon eh. Nakakapagtaka, no? Ngayon nyo lang pinokus yan. Bakit? Kasi mainit ang usapan sa flood control issue. Pinapahupa nyo. Diba? Hindi pinapahupa, pinapakalimot sa tao. Ngayon, kay Senator Rodante Marcoleta, nasa na yung warrant? Hindi ko gustong iwarrant si Senator Marcoleta, nakapagtataka lang. Sige, palagay natin talaga walang warrant. Walang warrant. Bakit naka-hold departure si Senator Marcoleta? Tanggalin nyo nga hold departure, sige ya. I-announce nyo, wala nang hold departure si Senator Marcoleta, tanggal na. Kasi wala namang kaso. Wala palang kaso eh. Di ho ba? Ito sabi ayan. Wala pa. Ngayon, alam mo kasi ito, si General Torre po, hindi niya kayang kasi matagal na pong tiwalang si General Torre. Ito po katibayan. Si General Torre. Ay, yan. Kita-kita, viral naman to sa social media. So, nasabi po na, General Torre, tama na yan. Tigil nyo na yan. Huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun, totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Pagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati siyang kaanib. Kaya alam niya na sagrado yung iglesia. Kaya hindi po pwedeng pasukin. Kasi ang dami sasabi, ayaw nyo iserve ang warrant, natatakot kayo. Kay General Torre nyo ipaahano niya. Kasi di ba si General Torre, ang tapang di ba nakaraan? Kung talagang si Duterte, kung hulihin niya pagsabihan niya sa loob, talagang tapang no? Walang kinakatakutan Ngayon dito, hindi niya pwedeng gawin sa INC yan. Kasi dati siyang iglesia at alam niya ang kahihinatnan, di ba? Pag siya pumasok. Sabi niya, biro ng iba Ito sabi ng biro ng iba, naalala ko pwede pumasok. Pwede ka na pumasok, welcome ka. Makikinig ka ng salita ng Panginoon Diyos, pumasok ka. Pwede ka. Pero kung ang pagpasok mo, iba, layunin mo, para ka nag-time travel, ibig sabihin, hindi ka na makakalabas. Joke lang yun, nabasa ko lang yun. Ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Nasa 1,000 mahigit na pulis na naririyan. Ba't naman sinisingle out yung Iglesia ni Cristo? Oo. Diba?
Baka ako naniniwala dyan, baka ako 1,000, 100 yan. Mm. Baka 1,000 dyan puro Katoliko eh. At Ba't hindi naman kayo nagagalit sa mga Katoliko? meron pang iba't ibang mga Yun ang ating sinasabi sapagkat nasa Mindanao yan. religion dyan, di ba? Oo. Maaaring may Muslim at kung ano pa. Yun. Iba pa. Ayun. So hindi dapat isinasali. Huwag po. Lalo at hindi naman pala totoo. Oo. Again, inuulit ko po, si General Torre po, General Nicolas Torre, ay hindi naman na po kaanib na Iglesia ni Cristo. Dati po siyang kaanib. Ayun. Oh, Kasi sa dati- iglesia po ay may pag-aalis No? no? May tinatawag pong pagtitiwalag. Kapag no? una, meron ka na labag. Ayan. Pangalawa, hindi ka naman naka-aktibo, di ba? Oo. Baka nga, pangatlo, meron kang mga sinuway. Yan. Oh, yun na malaga. O ito, panoorin natin si itong isa sa mga gusto rin natin na vlogger, no? Sabi po ng mga DDH, Duterte diehard haters, Mga Duterte diehard haters. di nyo pansin mula Dito nung kasi- naging senador ang kumag na ito, si Marcoleta daw po. Tinawag na kumag si Senator Dante Marcoleta dahil mula daw naging Senator si Senator Marcoleta, nagkagulo-gulo na dyan sa Senado, dito sa nangyayari sa Pilipinas, talaga lang, nagkakagulo. Palagay natin wala si Senator Dante Marcoleta. Sa tingin mo, maia-announce ba ni BBM kung sino ang maia-announce niya ba kung sino, mahiya naman kayo? Sa tingin nyo, maia-announce niya ba kung sino yung mga nangurakot sa Pilipinas? Sa tingin ko, hindi. Huwag kayong magpanggap na kaya in-announce ni Bonget na siya nagpasimula ng investigasyon na to dahil siya talaga nagpasimula. Hindi po. Sa wari ko, kaya niya in-announce yun kasi alam niya magiging blue ribbon na si Senator Marcoleta yung mga panahong iyon. Kung babalikan nyo dati yung mga zona niya na yun, di ba sabi ko nga sa inyo, na si Senator Marcoleta nakakapanalo lang at matunog na siya ang gagawin blue ribbon ni Chis Escudero. At hinihingi niya talaga kay Chis Escudero to. Nasabi niya, sana ako gawin yung blue ribbon. Sana. Para maimbestiga natin ang flood si Chis ang may hawak ng pagiging SP. Nakaraan pa yung taon yun Kaya itong bida si Bonget siguro natauhan, napilitang ibunyag kasi pag hindi niya binunyag, ibubunyag ni Senator Dante Marcoleta. Ibig sabihin, kasangkapan si Marcoleta kung bakit ngayon ay nabulilyaso sila. Sasabihin niyo magulo. Tama, siguro nagulo sila sa kanilang plano. Hindi magulo si Senator Marcoleta. Ginulo kayo ni Senator Marcoleta dahil sa masamang plano. Di ba? Kasi alam ni Senator Marcoleta yung mga karakas nyo. Tandaan nyo, 18 years ng congressman si Senator Marcoleta. Matagal na sa politiko si Senator Marcoleta. Alam niya ang karakas, alam niya ang bigayan. Si Libiste nga, binubuking niya, di ba? Ano sabi ni Libiste? May mga bonus na 2 million, may ganyan, etc. Ayaw pakinggan. Di ba? Binabaliwala siya. Nakapokus sa impeachment pa rin. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mababayan. Pag ikasisira ng kalaban nila, focus sila. Pero pag tutuklas ng mga bagay na maanumalya, kagaya ng flood control issue, sa mga bonus, mga ayuda na sa napupunta, hindi nabibigyan ng iba, ayaw nilang pag-usapan. Di ba napasin nyo? Walang pinag-uusapan tungkol sa wag na flood control issue Walang pinag-uusapan tungkol sa mga maanumalya nangyayari ngayon sa Pilipinas. Wala. Di ba? Kunwari nakikisimpatya sila sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan sa Pilipinas, mga lindol, mga barilan, mga etc. Kunwari nakikisimpatya sila. No. Dapat lang talaga simpatyahan yun. Pero, nakapagtataka, ngayon lang sila nakikisimpatya. Pero yung mga panahon dati, wala naman sila, hindi sila nagsisimpatya. Di ba? Yung mga nakaraang taon lang, mga nakaraang buwan, hindi sila sumisimpatya. Sabi ko nga, ang daming mga binaha Ang daming biktima ng mga ajik sa kalye. Di ba? Nabalitaan mo, yung isang mama, sinako. Bakit? Nabalitaan yung nagsako, gumagamit pala. Yun, alarma yun. Dahil araw-araw laman ng balita, puro ajik. Di ba? Di ba totoo yan? Totoo yan. Maghanap kayo ng linggo o sa isang linggo na hindi bababa ng 5 o 4 na pinirwisyo ng ajik. Tapos ginawa nyo pa ng museum yung mga ajik na Di ba mga kasama? Hindi sila dati nangingialam diyan. Ngayon nangingialam na sila. Bakit? Anong meron? Unang-una kasi malapit na eleksyon. Pangalawa, para mapagtakpan yung iba, yung flood control issue. Di ba? Yun ang nila
Kumag ang tawag. Di nyo pansin mula nung naging senador ang kumag na to, naging magulo na ang Senado at Pilipinas? Galing, no? Ibig sabihin, buong kasaysayan ng Pilipinas, walang gulo. Walang mga rebelde, walang mga kidnapping yung mga abusayap, walang mga lusuban. Gumulo lang daw nung panahon naging senador si Marcoleta. 2025 lang naging senador si Marcoleta. Ibig sabihin, buong panahon mula 1898 nung nagkaroon tayo ng unang presidente, walang gulo lahat. Gumulo lang ng 2025 dahil senador na si Marcoleta. Okay. Pero may katwiran po dyan eh. Tama yung Senado, mukhang nagulo. Bakit? Kasi sa husay ni Marcoleta, nataranta kayo lahat. Na-insecure, lalo na yung dalawang matandang senador. Insiguridad. Si Marcoleta hindi nakikisama sa katiwalian. Tama. Hindi. Lahat naman sila mahusay kung tutuusin. Kung wala silang ginojos na presidente. Lahat naman sila mahusay eh. Lahat sila makakapagtrabaho. Kasi senador sila, automatic eh. Ang kulang sa kanila yung tapang. Na pa nag-imbestiga, kasi 'di ba nung araw, nauso yung mga na huwag niyo pakikialaman niya, huwag niyo isiwalat siya, 'Di ba nauso yung pag ikaw maraming nalalaman, itumba na. Itumba na yan, marami na nalalaman. Dapat pag may nalalaman ka, tahimik ka lang. Nauso yun eh. Na-adapt yun sa mga henerasyon hanggang sa nakarating sa mga politiko sa ating panahon. Na kapag may alam ka, tahimik ka na lang. Kasi mapapahamak ka eh. Kaya hanggang ngayon, takot yun. Yung ganong katwiran, takot sila. Pati sila Pinky, pag may alam, ibiri mo, si Pinky walang alam. Yung matandang one bull na yan, walang alam na may katiwalayan sa Pilipinas. Alam mo ba, pinaka problema ng bansa? Alam mo ba, yung korupsyon. Pag nawala yan ang korupsyon, tandaan nyo, giginhawa ang Pilipinas, hindi lang makatira dito. Pero ba't ayaw nyo atupagin? Inaatupag nila yung mga problema nangyayari ngayon. Halimbawa, ganito, lumindol. Doon sila po focus ngayon. Walang masama, hindi ko sabi huwag atupagin yung mga lumindol ha. Of course, syempre, yan ay talagang lindol yan, nasa kuna. Tulungan natin yung mga kababayan natin na sa lanta. Kasi, kawawa rin naman sila. Ang mahirap lang sa kanila, yun ang kanilang focus. Hindi yung mga nangyayari talaga na kung bakit, halimbawa, ganito. Okay, lumindol, tulungan mo. Pero hindi pa lumilindol, anong ginagawa mo? Bakit di ka nakapokus sa totoong problema ng bansa? Di ba? Nakit-gets niyo ako? Ano yung problema ng bansa? Yung korupsyon. Yun yung pagkakataon mo, yung flood control issue na mahuhuli natin yung salarin. Di ba? Hulihin na. Oh. Kaso ayaw nila. Wala siyang, hindi siya, anong tawag doon? Hindi siya tolerant sa mga katiwalian. Pag nakita niyang mayroong nakawan, pag may nakita siyang kapalpakan ng mga kapwa niya senador, kahit kapwa niya kayo senador, babanatan niya kayo. Yan po ang kaibahan ni Marcoleta. Kaya gumulo kayo. Kasi dati nagpapasensyaan eh. Kahit na may mga katiwalian, nagtatakipan kayo. Tatakipan sila kasi bakit? Barkada niya yung isa. Yung isa nakakaya. Yung isa tatahimik na lang para walang gulo. Diba? Basta siya, senador ako, hindi ako nangungurakot, basta ikakampi ko, nangungurakot, wala ako ng pakialam. Congressman ako, hindi ako nangungurakot, at yung kasamahan ko, alam ko nangungurakot, wala kang pakialam. Yun ang masamang leader. Leader ka eh. Pag mayor ka, congressman ka, politiko ka, leader ka. May constituent ka. Tapos pababayaan mo lang. Isa ka na rin doon. Di ba? Nung dumating si Marcoleta, nagulantang kayo lahat. Ayan po, kaya mukhang magulo. Dahil na-expose po sila lahat ni Marcoleta. Okay. Ayon po kay Redon, hindi raw po, saan daw planeta? May nalalaman pang planeta si Redon eh. Asan na ba yun? Ayon kay Redon,
Saan daw planeta makikita na kinain ng buhay ni Season itong si Luistro? Redon, sa planetang Earth, bansang Pilipinas. Huwag ka na isa lang naman ang planeta natin. May nalalaman ka pang planeta, kakaiba ka talaga. Redon. Okay, last ito, dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. Kay Eric Celis, pati kay Ma'am Ma'am Lorraine. Mali po ang kanilang punto. Pero So- pinipilit nila. So, may question ko, Eric, kasi di ba yan yung reason na ginagamit nila? Mm. Why don't they find a halfway intelligent argument or criticism against the Vice President? Bakit ganyan ka-stupid yung sinasabi nila? Because they cannot have any solid argument that can destroy the Vice President. Wala. There's none. Walang ebidensya, baluktot ang proseso, pandaraya ang ginawang articles of impeachment. So the only thing for them to do to attack the Vice President is to use lies at mga distorted na mga pananaw. Bahala na ang mainstream media at ang mga propaganda machine nila na mag-highlight nito. Which tama ka. Lahat ng balita, sila ang sinasalo. No? Si Tulosay at Tumame, itong kabila ni Adjong, yan lang yata ang may actual litigation practice. Yung dalawa, assuming lang ito, si Adjong tsaka si Reneco, lalamunin ito ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang may litigation expertise lang, ito, si J. Tolosa yan. Pero abogado yan ng mga oligarko, mama. Yeah. Abogado ng mga malalaking mining corporation at mga bulok na politikong kliyente niyan. I want to make a point. Kasi, di ba sinabi mo na wala kasi silang makuha sa Vice President kaya mag-iimbento sila ng ganyan. Pero yung sa experience natin sa NTFL, kaki PRRD, di ba? Kahit na gaano ka-stupid yung sinasabi nila, yung propaganda machine nila is well entrenched. Nandiyan sila sa loob ng mainstream media kung kaya't kumakagat yung 27,000 EJ case. Oo, paulit-ulit ha. 27,000 EJ case o yung 125 na confidential fund. Pero tingin ko up to a certain point. Up to a certain point lang. Kasi pag humarap na sila sa korte, wala na, di ba? It falls. Wala na. Yan na experience. Wala na. Pinipressure nila si Sara. Nakikita nila nangaasar pa si Sara. Napansin niyo ba si Sara? Yung itsura ni Sara hindi stress. Totoo lang. Kung talagang guilty si Sara, stress yung itsura niya. Tignan yung isa si Tamba, nangayayat. Di ba ang ganda ng itsura ng Tamba? Pangmayaman talaga. Nangayayat siya eh. Di ba? Tumayat, di ba? Tumanda itsura eh. Si Saldi, tumanda itsura. Tumanda. Isipin mo ito yung pagmumukha ng mga nakatanggap ng maleta, tumanda. Di ba? Si Sara hindi. Mas blooming eh. Nagpagupit. Talagang, di ba? Talagang nangaasar pa, tumatawa. Alam niya kasi. Di ba? Alam niya ito fishing expedition lang tong ginagawa sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, broad daylight, pinag-iinitan si Sara, yung tatay niya binabanatan si Marcos. Tapos mainit na yung issue na si Sara na isusunod na talagang sisirain. Magnanakaw pa ba siya sa DepEd? Magnanakaw pa ba siya doon ng confidential funds? Sige nga, harap-harapan. Ganun ba kaing yung mga Duterte? Ibig mo sabihin pala, sa dami, halimbawa, palagi natin, may ninakaw si Sara sa matagal niyang pagka sa mga Davao at pagka presidente ni Duterte. Ibig niyo pala sabihin, ganun kaing yung mga Duterte na doon lang magpapahuli, broad daylight na pinag-iitan sila, doon kukuha sila ng pera. Sige nga, kaya sa natural eh. Nakatutok lahat sa'yo ng tao, kukuha ka ng pera. Hindi ah. Di ba? Kaya invento lang yung ginagawa nila, maniwala, invento. Kay Madriaga, tamo. Galit sila, picture nila, nila 18 Marines. Picture ang anya yan, na may maleta, pero asan tumanggap ng pera? O, tanong naman, yung kay Madriaga, picture din naman yun ah. Ba't naniwala kayo? Di ba? Sabi ni Eric dahil marami kaming Yeah, kaso wala na. na pinag-file nila. Pero yung tanong ko dito, Eric, no, in the meantime, di ba, kahit na gaano ka flimsy yung sinasabi nila, kahit nang hina na sinasabi nila, yung kay Reneco, di ba, yung CPP line kasi yun, di ba, si Reneco, hindi naman siya ang, kumbaga ba, hindi, inuutusan lang siya kung ano sasabihin Inutusan niya. lang siya. Yeah, But because there is no independent statement or
mga pahayag na gagawin mo, kung ikaw ay party list ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, itong Kamatayan Bloc, it should be cleared from the Communist Party Central Committee or to the higher organ na nagsusupervise sa kanila. Talaga, Dapat Eric. cleared yan doon. Hindi pwedeng maglabas ng statement. You cannot have your own opinions. You cannot. Yeah. And you cannot be there if you are not an operative or official of the Communist Party of the Philippines. You cannot be there in Congress. Oh my goodness. Okay, so right now, the narrative that they're trying to pound into the Filipino people, na ang audience naman nila ay mga pinklawan, mga ganyan, di ba? Tsaka kabataan. At saka yung kabataan para Oo, yung mga kabataan. Yan nilalaso nila eh. Huwag kayo maniniwala na mahal nila ang kabataan, mga Gen Z. Huwag kayo maniniwala. Dahil sa mga umaakit sa bundok, ba't nila pinapamayasa? Sige nga, kung mahal nila kabataan, niloloko nila kabataan para sa posisyon nila. Oo, totoo yun. Kasi ang kabataan, madali mapasunod eh. Hindi lahat ha. Hindi niloloko nila yan. Concern pa kayo sa mga estudyante na nangyari dun sa Tacloban. Pero, pumapayag kayo na may umakit sa bundok na estudyante. Huwag nyo nga kaming lokohin. Niloloko nyo kami. Niloloko nyo ba kami? Di ba? Tama si Eric Celis. Kabataan ang inaano nila. Ang tia-target nila ngayon. No? Yung isa, di ba, yung isang representative, si Jonel, ano ginawa yata? Magpapasa yata siya ng batas na kung saan yung prepaid card yata, prepaid load, na wag na mag-expired. Oo. Ang nag-comment sa kanya, puro kabataan eh. Tawag yung mga panukalang batas nila, puro sa kabataan. Hindi ko sasabihin, wag unahin ang kabataan ha, pero sinasadya nila para akitin yung mga kabataan kasi para dumami boto nila. Oo, yung nilalason nila eh. Oo. Pero ayaw nilang turuan. Sabi nga ni Cayetano, tama yung sinabi ni Cayetano eh. Ipakita mo sa bata na wag yung salita. Tularan ka sa salita. Dapat tularan ka sa gawa. Di ba? Eh ano ginagawa nila yung kabataan? Tinuturuan pa mag-rally. Di ba? Ginagawa pa talaga nila. Yan sila, sabihin ko sa inyo. Yeah. Delikado yan, mga kababayan. Delikado yan. kapag recruit. Di ba, Yeah. Eric? Tama, Di ba tama, mga Eric. narrative nila na Sabi niya sa Biblia eh, katakutan mo, huwag yung pumapatay ng laman. Katakutan mo yung pumapatay ng espiritu, ng kaluluwa. Ano ibig sabihin nun? Huwag ka matakot na ikaw mamatay. Ang katakutan mo, yung kaluluwa mo, patayin nila. Yung mailigaw ka nila. Eh, ganun din dito. Sa sitwasyong ito. Ang katakutan mo, yung impluwensya sa'yo. Yung impluwensya nila na maaapektuhan yung mga kabataan at iba pang mga tao sa panlalason nila. pandaraya si Vice President sa Pundo, maldita, hindi kumikilala sa otoridad ng Kongreso, binabastos niya ang proseso ng batas. Well, in fact, baliktad to lahat. Sila ang gumagawa noon. Pero ang kanilang naratibo, papunta kay Vice President Sara Duterte. Pero pagdating, Papunta lahat sa Duterte. Biruin mo pati yung ayoko banggitin na. Alam niyo na yung nangyari sa Tacloban, di ba? Alam niyo yung nangyari doon sa eskwelahan. Hanggang doon lang ako kasi ayoko banggitin kasi sensitive ano 'yun. Nasa nangyari sa eskwelahan, sinisisi mga DDS kasi daw yung nanay ng estudyante dikit daw kay Bato de la Rosa, DDS daw. Nung naklanteting utak yan, pag DDS daw gano'n ng utak, saan mo science nabasa pag ang isang tao kumikilala sa mga Duterte, gano'n pa rin ang utak nila. Kasi yung terminong ligaw na ligaw sila sa terminong basta DDS, iisa utak. May gano'n ba? Kahit sa science, walang gano'n. Ang tao, kahit iisa ang organisasyon nila, hindi gano'n ang iisa utak nila. Halimbawa, Iglesia, Muslim, Born Again, JEL, iisa ba mga utak nila? Dahil iisa ang organisasyon nila? Di ba? Sa isang pamilya nga halimbawa, 7 kayo magkakapatid, no? 7 kayo magkakapatid. Isa doon, iba ang isip Di ba may tawag na black sheep sa pamilya Tama? Pamilya mo na yun 7 kayo minsan. Minsan yung 6 mabait. Yung pang-7 talagang tawag na black sheep. Ayan, ang black sheep sa pamilya namin. Ano yan? Iba yan. Iba ugali niya. Di ba may gano'n nangyayari? Tapos sabihin nyo, DDS, magkakaparehas ng isip. Pwede ba yon? Hindi sila magkakapamilya, hindi sila magkakadescendant. Pero iisa isip nila kasi si Duterte ang idol nila.
Hindi walang ganun kahit sa science. Kayo lang nagsasabi nung gano'n. Kapag DDS ay isa pag-iisip, mali kayo doon. No? Ang tawag diyan coincidence. No, hindi lahat ng dikit kay Duterte ganyan na ginagawa. Sila nag-aabang lang talaga sila ng pagkakamali ng tao eh. Tapos pag nagkamali yung tao, sasabihin nila, sino ba yan? DDS ba yan? Pag BBM, okay lang. Ay, BBM, wala. Okay. Pag DDS, ay kaya pala. Kaya ganyan kasi DDS. Nanguhula lang kayo ng ibabagay yung sitwasyon. Di ba? Ako, marami akong kilalang BBM supporter nakakagawa ng kasalanan. Nagnanakaw sa gobyerno. Dami yung kilala. At pinagtatakpan pa nila. Di ba? Pag yung ba, DDS, sabi ano ba yung DDS yun? Pabibintang nyo naman sa Duterte. Ganyan talaga pag Duterte. Ano yan? Makikita mo talaga sa kanila, walang katwiran eh. Walang katwiran eh. Makikita mo talaga sila eh. Sa totoong issue ng pandarambong, pangungurakot, pagkamagnanakaw at pagkabulok ng gobyerno, pinagtatanggol nila si Marcos at si Romualdez. Yun ang totoo diyan. Doon sila nabibisto. Because they cannot attack the Vice President or any from the Duterte political camp on the issue of corruption. Don't you think that they missed this opportunity? Kasi all Right these now. years sila yun nasa forefront anti-Marcos movement, ang CPP, di ba? Meron pa sila mga martial law museum na wala na ngayon, naging EJK museum naman ang mga putay na talagang napakabaliw, di ba? So I mean, do you not think so? Parang they missed that opportunity kasi right now, full bloom yung pagkamagnanakaw ni Bongbong Marcos. So, had they been consistent, di ba, with their understand and their principle na anti-Marcos, kasama nila yung taong bayan. Tama? Pero nag-recalibrate sila, mama. Oo. Yung kanilang mga attack dogs Mm. at mga operatiba sa Congress, yun ang naglilinya. Yeah. Pero yung kanilang mga street operators, yung agitators nila, binibira nila si Marcos pero calibrated. Yeah. Kinakawin pa rin nila kay Sara Duterte. Halimbawa, nung magsabay kami doon sa rally sa Senate, ang nakalagay sa kanilang placard, para lang kunwari ay hindi nila ina-absuelto si Marcos, papanagutin ang Duterte at Marcos sa kanilang kasalanan sa mamamayan. Pero napakalaki ng sigaw nila pag pakinggan mo si Sara Duterte, hindi si Bongbong Marcos. Ang tawag ko dyan, recalibration. Pero bakit mas galit sila kay Inday? Ay napakalaki po ang takot ng CPP, NPA, NDF na manumbalik ang good governance and strong leadership shown by former President Duterte. Totoo yan. Naging takot nila kay Sara pag nanalo. Sipin mo, palagay natin parehas nagnakaw, no? Ba't kay Sara lang kayo galit? Di ba? Ba't kay Sara lang kayo galit? Na alam natin kayang panindigan at ipatupad ni Sara Duterte. So kapag nagkaroon ng Pangulo, nakapareho po kay Pangulong Duterte ang perspective and direction ng gobyerno, sigurado po tayo na madudurog ng tuluyan ang CPP, NPA, NDF. At yun ang ayaw nila. Sapagkat habang nakikinabang sila kay Marcos at kay Romualdez, nagpapalakas actually sila, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Mabagal lang ang recovery nila sa armadong unit sa NPA, sa kanayunan, pero nakaka-recover na sila unti-unti sa mga eskwelahan, sa universidad, sa mga urban operations nila, sa kanilang mga infiltration sa front organizations, at sa kanilang alliances. Like what they're doing right now, pumapil sila sa impeachment, pumapapil sila sa mga House resolution, sa Kongreso. At yun po ay bahagi ng kanilang recalibration. Sapagkat kung hindi nila madudurog, si Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan, napakalaki po ng posibilidad na ang isang Duterte government under Sara Duterte will eventually crush and completely defeat the CPP. Alam mo si Sara, hindi to babawi. Sabi niya hindi siya babawi. Ang mga Duterte naman talagang hindi nabawi. Nabawi lang ito pag yung may katiwalian ka. Ang babawi nito sa katiwalian si Senator Dante Marcoleta. Pag si Sara naupo at si Senator Dante Marcoleta, siyempre senador pa yung mga panahon kung senador pa, no? Baka maging vice president, si Senator Dante Marcoleta mapapanagutin niya lahat ng katiwalian sa Pilipinas. Yun lang, ganun kasimple. Hindi makaporma si Senator Marcoleta, tamo saka nakakita ang layunin ni Senator Dante Marcoleta, panagutin ang lahat na may sala sa Pilipinas, hindi lang sa flood control issue
sa lahat na may katiwalian sa Pilipinas. Yung ngayon hindi yung nakaraan. Kasi sabihin nila, bakit di mo panagutin yung nakaraan? Bakit pa panagutin yung nakaraan? Patay na nga yung ibang sekretary na nakaraan eh. Di ba? Saka anong logic ba't panagutin mo yung nakaraan? Sige, okay. Pero mas kung may dapat unahin mapanagot ngayon, yung sitwasyon ngayon. Kahit mo, si Senator Dante Marcoleta, papanagutin niya yung mga nagkakatiwalian sa Pilipinas. Ayaw nyo, galit kayo? Sabi mo, umi-epal si Senator Marcoleta, sasabihin nyo, galit, si Senator Marcoleta mula na pumasok sa Senado, naging magulo na. Di ba? May ganun ba? Kaya naging magulo kasi pumasok na siya? O pumasok siya kasi magtutok na siya ng mga issue ng mga makatiwalian. Hindi flood control issue lang Tandaan nyo, baka kasi iniisip nyo, flood control issue lang ang problema ng bansa sa Coraco. Napakarami po. Saan napupunta yung AIC, sa ayuda, saan nyo kinukuha yan? Nabibigyan ba lahat yan? Kayo, nagbibigay mga ayuda dyan. Nabibigyan ba kayo lahat? Sige nga. O yung ang naka-designate na bibigyan, 100 tao, 100 pamilya. Ang nabigyan, 80 lang. O nasan yung 20 pamilya? Nasaan na yun? Di ba? Maraming katanungan maraming iimbestiga si Senator Marcoleta. Bakit ayaw nyo mag-imbestiga si Senator Marcoleta? Siya lang tumitindig ngayon sa katiwalian ba't ayaw nyo? Sige nga. Kaya pag nanalo si Sara, si Marcoleta, tsak, lahat yan, wala makakapigil. Ngayon, pinipigil si Senator Marcoleta Biro mo, pipigilan si Senator Marcoleta dahil hindi na siya sisiwalat tinutuklas niya kung sino talaga ang namimirwisyo, anay. Kumbaga nga sa isang bahay, siya ang pest control. Tinutuklas niya yung anay sa bahay na makapagbabagsak sa bahay mo. Tapos galit ka? Di ba? Galit ka. Oh, yan ang hirap. Makikita nyo talaga, ayaw nila matuklasan. Di ba? Hindi naman lahat wala naman tao na magsasabi politiko na ayaw niya matuklasan ang maanumalya sa lahat ng politiko magtataas ng kamay, sasabihin nila, pabor ako na matuklasan ang korupsyon sa Pilipinas. Pero sa sitwasyon ngayon, ayaw nila yung iba. Bakit? Kasi mahahalungkat ni Marcoleta yung mga nabigyan ng maleta. Imposibleng wala silang maleta na natanggap. Hindi lahat NPA, NDF communist terrorism, including their urban components, Ma'am Rim. You know what, Ed? Okay, maraming salamat po sa inyo kay Eric Celis, pati kay Loren Badoy, at dito sa kay Senator Dante Marcoleta, at kay General Pokis. No? Dito po ay napuno ko naman kayo ng bagong karunungan at kaalaman na komentaryo, at ito ay lesson learned Marami kayong matututunan talaga sa talakay na to. Ito ang talakayan na kung saan na napakamakabuluhan. No? Hindi dito, wala rito tapon lagi. No? Dito ay talagang hinihimay-himay natin mga pagpuna sa mga mali at itinatama natin. No? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam.